mga fans, pero nararamdaman natin na may bago ng mga iiduluhin at mamahalin ang show business na naman ngayon. I'm referring to, syempre, to Daniel, Khalil, at saka si Enrique Hill. As a matter of fact, kung mapapansin niyo yung mga reporters, may mga bit-bit na mga anak, pamangkin, even my daughter wanted to come with me to this press con just to si Enrique Hill. Kaya lang na traffic, kaya hindi nakarating. Sayang. Anyways, siguro gano'n na nga ang obserbasyon naming lahat na ito ang mga dapat abangan. Itong tatlong bagets na ito ang aabangan. Kaya lang, as far as Catherine is concerned, ang nakikita ko lang, parang nung umakyat sila doon, parang hindi nag-i-effort si Enrique at saka si Cadil kay Catherine. Kasi dire-diretso silang lumakad, samantalang ang Daniel, Padilla, ha? Nakajulalay talaga. At saka gentleman. Effort na effort. Gusto kong tanungin muna si Enrique Hill at saka si Khalil. Khalil, itindig mo ang bandila nating mga Ramos, ha? Hindi ka nag-i-effort. Ngayon, ha, Ramos ako, itindig mo ang bandila natin. Sinasadya ba ni Enrique at saka ni Khalil na magpaubaya kay Daniel dahil may nararamdaman sila at may nakikitang something between Catherine and Daniel? Enrique? Ako naman, di ko naman po napansin yung kanina, pero matalik ko po kasi yung kaibigan si Daniel. Wala naman yan sa pagkakaibigan. Effort! At saka attraction, di ba? Enrique. Sa akin lang po gusto ko... Baka may mapulot ka kay Enrique. Sa akin lang po, gusto ko lang, happy lahat. Di ba, walang ilangan sa kahit sino sa set kasi magsa-start pa lang. So, gusto ko lang happy, walang iniisip na, uy, baka mailang to, ganun. So, sa akin, cool lang ako, chill lang. So, ganun po. Para happy lang lahat yun. Pwede ka nang sumagot? Ako naman po, wala naman po akong tingin kay Catherine, pero kaibigan ko. Kaibigan ko po siya, matuturi ko siyang best friend. Ganun din po sa Princess and I. Sa ngayon po, wala po munang tingin, pero ayun nga, kaibigan ko po siya. Yun lang po. Masaya naman po kami palagi sa set. And hanggang ngayon, masaya po kami nandito. Wala naman po kaming, hindi naman po kami magkagalit. Lagi naman po kami masaya. Daniel, ang sagot. Opo, ano po yun? Sabi mo hindi ka pa nangliligaw. Ano ba yan? Nagpaparamdam? Ano lang naman po, narinig ko po, tinuro po sa akin yun kasi ng airpods ko na ang babae po, lagi nga alalayan. Tsaka hindi lang naman si Catherine ay nalalayan ko, pati po si Miss Lucky po. Oo nga, pero siyempre ang mapapansin si Catherine, di ba? At saka yung talagang mga Padilla, talagang yung mag-alaga ng babae, lalo't may pagtingin, talagang prinsesa, di ba? Opo, ganun po talaga. So itatapon ko ang tanong kay Catherine, sino sa kanilang tatlo ang nararamdaman mong nagpaparamdam talaga? Nagpaparamdam po as in? Pa-letter, pa-chocolates, patawag-tawag, mas madalas tumawag kaysa iba. In fairness naman po kasi sa kanila, meron naman silang, pag may binigay yung isa, parang meron din yung dalawa, yung balance sila ngayon safe pa. Wala ng birthday ko, nagbigay naman ng gift silang tatlo sa akin. And si DJ, nag-gift siya ng chocolates, tapos si Khalil, nagbigay ng lotion, and then si... Lotion! Kills! Binigyan niya ako ng Kills lotion and shampoo, si Khalil po. Tapos si Ken, binigyan niya ako nilagyan ng watch. So, sa pagpaparamdam... Expensive?
Hindi po, nilagyan ng watch. Bakit ganun? To follow daw yung watch. Malaki na Joke lang. kinikita niya. Pag-watch na, Dapat sinulot malaki na niya na. kinikita ni Enrique sa kanilang tatlo. Dapat expensive na. Pero lahat naman kasi sila maalaga po sa taping, lalo na nung kay Khalil, first time ko siya naka-work, and then di ko in-expect na parang kapatid ko na siya, parang baby brother yung turing ko sa kanya. And then si Ken, since siya yung pinakamatanda sa amin, hindi naman pinakamatanda, pinakamature. Sa kanya kami nakakuha ng mga, hindi, masaya fun kasi super maloko and kita mo sayo na lang ng sayo pag nasa taping, so masaya. And syempre kay TJ, very patilya na, alam mo yung cat, ay, kumain ka na ba? Yung mga ganun. So, maalaga naman po silang lahat eh. So, kung kayo yung nasa situation ko, feeling ko, ganun din po yung mararamdaman nyo. Totoo, padilya nga. Nakikita namin si Robin kay, ngayon pa lang, nakikita na namin si Robin kay Daniel without even, he's trying, di ba? Hindi ko lang paliligtasin magtanong, gusto kong punahin kung bakit, bakit napakaganda ni Gretchen Barreto ngayon, yung lumalakad pa lang dito. Prinsesa. Ano bang ginawa mong, ano naman ang ginawa mong paghahanda, pati katawan, di ba? Wala, feel ko lang yung yung role. Enjoy ako. Kanina yung naglalakad ako, sabi ni Bettina, inaantok ako dahil sa traffic, di ba nakatulog ako. So inaantok ako, sabi ni Bettina, Ashi ka na, Ashi meaning queen kasi sa butan yun. Ashi ka, biglang iba na yung tayo ko. Parang nire-remind ako. Siguro, wala lang. Sa butan ba, marami bang kasing ganda mo? Alam mo, kami lang buong, I think 20 or 21 lang kami. Pumunta doon, hindi ako nakakita talaga ng ibang mga tao masyado. Kasi nagtrabaho kami. I don't know, I'm sure. See, Lucky is an actress in Bhutan also. And she's beautiful. In fact, uuwi siya this month, the end of the month, dahil nominated siya as Best Actress for one of her films. And, I really want to give honor naman to Lucky dahil talagang pinaghihirapan niya yung pagturo. She's teaching us to speak Dzongkha. At hindi po talaga madaling magsalita ng Dzongkha. So, she's very, very patient and she's an actress. So, ang maganda dyan, natuturuan din kami ng emotion na nag-guide rin niya kami. So, I'm very thankful. Last question, Gretchen. Would you recommend to us to make a visit to Bhutan? At saka, yun na nga, uulitin ko yung tanong ni Ethel. Makakakuha kaya kami ng mas magandang trabaho doon? At mas malakas ang kita? Like Tita Ethel said, walang chismis doon. Parang hindi tayo mabubuhay. Ngayon, if we want to reflect and really be in touch with nature and God, yung ganon, pwedeng pumunta doon. Depende talaga kung anong hilig mo. Kung gusto mo, walang Starbucks doon. Sino nagtanong noon? Walang Starbucks doon. Walang burger place doon. Yung mga hinahanap namin. I think when you go there, you really have to be prepared. Parang cleansing spiritually and mentally and in every aspect. Pagkakakitaan? Wala. Wala talaga. I don't think mabubuhay tayo doon. Dito tayo sa Pilipinas. Sa show business. Sige, thank you very much. But it's more fun in the Philippines ba? More fun. More fun. Okay, may tanong dito.